Kabanata 14. Mag-relax para sa madaling kapangyarihan. Bawat gabi sa Estados Unidos, higit sa 6 na milyong tabletang pangpatulog ang kinakailangan upang patulugin ang mga Amerikano. Ang nakakagulat na pahayag na ito ay ginawa sa akin ilang taon na ang nakalilipas, ng isang tagagawa ng gamot sa isang kombensyon ng industriya, kung saan ako nagbibigay ng talumpati. Kahit na ang kanyang paninindigan ay tila hindi kapanipaniwala, sinabihan ako ng iba na nasa posisyon, na alamin ang pagtatantya sa itaas ay isang maliit na pahayag. Sa katunayan, narinig ko ang isa pang mabuting awtoridad na iginiit na ang mga Amerikano, ay gumagamit ng humigit kumulang 12 milyong dosis ng sleeping pills bawat araw. Iyan ay sapat na upang matulog ang bawat Amerikano ngayong gabi. Ipinakikita ng mga istatistika na ang paggamit ng mga tabletang pangpatulog ay tumaas ng 1,000% sa mga nakaraang taon. Ngunit may isang pahayag ang mas nakakagulat. Ayon sa Bise-Presidente ng isang malaking kumpanya ng paggawaan ng gamot, humigit kumulang 7 bilyong 1/2 grain na tablet ang kinukuha taon-taon, na gumagana sa humigit kumulang 19 na milyong tablet bawat gabi. Nakakaawa ang sitwasyon. Ang pagtulog ay isang natural na proseso ng pagpapanumbalik. Iisipin ng sinuman na ang sinumang tao pagkatapos ng isang araw na trabaho ay makatulog ng mapayapa, ngunit tila ang mga Amerikano ay nawalan ng kasanayan sa pagtulog. Sa katunayan, napakarami nila kaya't ako, isang ministro na may sapat na pagkakataon na subukan ang bagay, ay dapat na magulat na ang mga Amerikano ay labis na kinakabahan, at napakalakas na ngayon ay halos imposible na silang patulugin sa isang misa. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makita kong may natutulog sa simbahan. At iyon ay isang malungkot na sitwasyon. Isang opisyal ng Washington na mahilig mag-juggle ng mga figure, lalo na ang astronomical figure, ang nagsabi sa akin na noong nakaraang taon sa Estados Unidos, ay may kabuuang 7.5 bilyong pananakit ng ulo. Ito ay gumagana mismo sa humigit kumulang 50 pananakit ng ulo bawat taon. Nagkaroon ka na ba ng kota ngayong taon? Kung paano nakarating ang opisyal na ito sa mga numerong ito ay hindi niya sinabi, ngunit sa ilang sandali pagkatapos ng aming pag-uusap ay napansin ko ang isang ulat, na noong nakaraang taon ang industriya ng droga ay nagbebenta ng 11 milyong libra ng aspirin. Marahil ang panahong ito ay angkop na tawaging, ang panahon ng aspirin, gaya ng tawag dito ng isang may akda. Idineklara ng isang makapangyarihang source na ang bawat iba pang kama, sa ospital sa United States ay inookupahan ng isang pasyente, na inilagay doon hindi dahil nakatagpo siya ng mikrobyo o naaksidente o nagkaroon ng organic na sakit, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na ayusin at disiplinahin ang kanyang mga emosyon. Sa isang klinik, 500 pasyente ang sinuri at 386, o 77%, ay napag-alamang may sakit sa psychosomatic na mga paghihirap, pisikal na karamdaman na dulot ng hindi malusog na kalagayan ng pag-iisip. Ang isa pang klinik ay gumawa ng isang pag-aaral ng isang malaking bilang ng mga kaso ng ulcer, at iniulat na halos kalahati ay nagkasakit, hindi bilang resulta ng mga pisikal na problema, ngunit dahil ang mga pasyente ay nag-aalala o labis na napupuot, nagkaroon ng labis na pagkakasala, o mga biktima ng tensyon. Ang isang doktor mula sa isa pang klinik ay gumawa ng obserbasyon na sa kanyang opinyon ang mga medikal na tao, sa kabila ng lahat ng pambihirang mga pag-unlad ng siyensya, ay nakapagpapagaling na ngayon sa pamamagitan ng siyensya lamang wala pang kalahati ng mga sakit na dulot sa kanila. Ipinahayag niya na sa maraming kaso ang mga pasyente, ay nagbibigay sa kanilang mga katawan ng mga sakit na pag-iisip ng kanilang mga isipan. Ang kapansin-pansin sa mga may sakit na kaisipang ito ay ang pagkabalisa at pag-igting. Ang malungkot na sitwasyong ito ay naging napakaseryoso sa Marble Collegiate Church, 5th Avenue sa 29th Street, New York City. Mayroon na tayong 12 psychiatrist sa staff sa ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Smiley Blanton. Bakit mga psychiatrist sa mga kawani ng isang simbahan? Ang sagot ay ang psychiatry ay isang agham. Ang tungkulin nito ay ang pagsusuri, pagtuklas, at paggamot sa nature ng tao ayon sa ilang mga batas at pamamaraang mahusay na napatotohanan. Ang Kristyanismo ay maaari ding isipin bilang isang agham.
Ito ay isang pilosopiya, isang sistema ng teolohiya, isang sistema ng metapisika, at isang sistema ng pagsamba. Ito rin ay gumagana mismo sa moral at etikal na mga code. Ngunit ang Kristyanismo ay mayroon ding mga katangian ng isang agham, at ito ay batay sa isang aklat na naglalaman ng isang sistema ng mga pamamaraan, at mga formula na idinisenyo para sa pag-unawa at paggamot sa nature ng tao. Ang mga batas ay napakatumpak at napakadalas na ipinakita kapag ang wastong mga kondisyon ng pag-unawa, paniniwala, at pagsasagawa ay inilapat na ang relihiyon ay masasabing bumubuo ng isang eksaktong agham. Kapag ang isang tao ay pumunta sa aming klinik, ang unang tagapayo ay marahil isang psychiatrist na sa isang mabait at maingat na paraan, ay nag-aaral ng problema at nagsasabi sa pasyente na kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa. Ito ang pinakamahalagang katotohanang dapat matutunan. Bakit, halimbawa, nagkaroon ka ng inferiority complex sa buong buhay mo, o bakit ka pinagmumultuhan ng takot, o bakit ka nag-aalaga ng sama ng loob? Bakit palagi kang mahiyain at hindi umiimik, o bakit ka gumagawa ng mga hangal na bagay o gumagawa ng mga hindi tamang pahayag? Ang mga phenomena na ito ng iyong nature bilang tao, ay hindi basta-basta nangyayari. May dahilan kung bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa, at ito ay isang mahalagang araw sa iyong karanasan sa buhay kapag sa huli ay natuklasan mo ang dahilan. Ang kaalaman sa sarili ay ang simula ng pagwawasto sa sarili. Kasunod ng proseso ng self-knowledge, ibibigay ng psychiatrist ang pasyente sa pastor, na nagsasabi sa kanya kung paano gawin ang dapat niyang gawin. Inilalapat ng pastor sa kaso, sa siyentipiko at sistematikong anyo, ang mga therapies ng panalangin, pananampalataya, at pag-ibig. Pinagsasama-sama ng psychiatrist at ng ministro ang kanilang kaalaman at pinagsama ang kanilang mga therapy, na nagresulta na maraming tao ang nakahanap ng bagong buhay at kaligayahan. Ang ministro ay hindi nagtatangkang maging isang psychiatrist, o ang psychiatrist ay maging ministro. Ang bawat isa ay gumaganap ng kanyang sariling tungkulin ngunit palaging sa pakikipagtulungan. Ang Kristyanismo na ginamit sa pamamaraang ito ay ang hindi natunaw na mga turo ni Hesukristo, Panginoon at tagapagligtas ng buhay ng tao. Naniniwala kami sa praktikal, ganap na kakayahang magamit ng mga turo ni Jesus. Naniniwala kami na magagawa talaga namin. Filipos Kapitulo 4 Versikulo 13, gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Ang Ebanghelyo habang ginagawa natin ito ay nagpapatunay na isang literal na katuparan ng kamangha-manghang pangako, unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 9, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Sumampalataya kay Kristo, maniwala sa Kanyang sistema ng pag-iisip at pagsasanay. Maniwala ka at malalampasan mo ang lahat ng takot, puot, kababaan, pagkakasala, at lahat ng anyo at paraan ng pagkatalo. Sa madaling salita, walang magandang bagay na napakaganda para maging totoo. Hindi mo nakita, hindi narinig, ni hindi mo naisip ang mga bagay na ibibigay ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sa trabaho ng klinik ang isang madalas na problema ay ang pag-igting nito, sa napakalaking antas, ay maaaring tawaging nangingibabaw na sakit ng mga Amerikano. Ngunit hindi lamang ang mga Amerikano ang tila nagdurusa sa tensyon. Ang Royal Bank of Canada, ilang panahon na ang nakalipas ay inilaan ang buwanang liham nito sa problemang ito sa ilalim ng pamagat na, "Let's slow down." Ang buwanang liham na ito ay hindi itinatakda ang sarili bilang isang tagapayo ng mental at pisikal na kalusugan, ngunit ito ay sinusubukang buwagin ang isang problema na nakakasakit sa bawat nasa hustong gulang na tao sa Canada, at maaari kong idagdag, sa Estados Unidos din. Ang liham ng bangko ay nagpatuloy sa pagsasabi, kami ay mga biktima ng tumataas na tensyon, nahihirapan kaming mag-relax. Ang aming mga high-strung nervous system ay walang hanggang sesyon. Nahuli habang kami ay nagmamadali buong araw, araw-araw, at sa malayong gabi, hindi tayo nabubuhay ng lubusan. Dapat nating alalahanin ang tinawag ni Carlyle, na ang kalmadong supremacy ng espiritu sa mga kalagayan nito.
Kapag ang isang kilalang institusyon sa bangko ay tumawag sa atensyon ng mga customer nito, sa katotohanan na hindi nila nakukuha sa buhay kung ano ang talagang gusto nila mula dito, dahil naging biktima sila ng tensyon, tiyak na oras na upang gawin ang isang bagay tungkol sa sitwasyon. Sa Street Petersburg, Florida, nakita ko talaga ang isang makina sa kalye na nilagyan ng karatula, ano ang iyong presyon ng dugo? Maaari kang maglagay ng barya sa isang slot at makuha ang masamang balita. Kapag maaari kang bumili ng pagbabasa sa presyon ng dugo tulad ng pagbili mo ng gum sa isang slot machine, ito ay nagpapahiwatig na maraming tao ang may ganitong problema. Isa sa mga pinakasimpleng paraan para mabawasan ang tensyon ay ang pagsasagawa ng madaling gawain. Gawin ang lahat ng mas mabagal, hindi gaanong abala, at walang pressure. Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Branch Rickey, sikat na baseballman, na hindi siya gagamit ng manlalaro gaano man siya kagaling tumama, mag-field, o tumakbo kung siya ay nagkasala ng overpressing. Upang maging isang matagumpay na manlalaro ng baseball sa malaking liga, dapat mayroong daloy ng madaling kapangyarihan sa bawat aksyon at syempre sa pamamagitan ng isip. Ang pinaka-epektibong paraan upang matamaan ang isang bola ay sa pamamagitan ng madaling paraan, kung saan ang lahat ng mga kalamnan ay nababaluktot at kumikilos sa magkakaugnay na kapangyarihan. Subukang patayin ang bola at hiwain mo ito o baka tuluyang mawala sa kabuuan. Ito ay totoo sa golf, sa baseball, sa bawat sport. Mula 1907 hanggang 1919, maliban sa isang taon, 1916, ang batting average ni Ty Cobb ay nanguna sa American League, isang record sa pagkakaalam ko na hindi pa nalampasan. Iniharap ni Ty Cobb ang baseball bat kung saan ginawa niya ang kanyang mga pambihirang gawa sa isang kaibigan ko. Sinabi sa akin na kunin ang baseball bat na ito, na ginawa ko ng may labis na pagkamangha. Sa diwa ng laro ay nag-post ako na may baseball bat. Walang alinlangan ang aking batting tindig ay hindi sa anumang kahulugan na kapagpapaalaala ng walang kamatayan slugger. Sa katunayan, ang aking kaibigan, na minsan ay isang menor de edad na manlalaro ng baseball sa liga, ay tumawa at sinabing, hinding-hindi gagawin iyon ni Ty Cobb. Masyado kang matigas, masyadong tense. Halatang sinusubukan mo lang. Napakagandang panoorin si Ty Cobb. Ang lalaki at ang baseball bat ay iisa. Ito ay isang pag-aaral sa ritmo, at ang isa ay namangha sa kadalian ng pagpasok niya sa swing. Siya ay isang master ng madaling kapangyarihan. Ito ay pareho sa lahat ng tagumpay. Suriin ang mga tao na talagang mahusay at palagi nilang ginagawa ang mga bagay na madali, na may kaunting pagsisikap. Sa gayon ay naglalabas sila ng pinakamataas na kapangyarihan. Ang isa sa aking mga kaibigan, isang tanyag na negosyante na humahawak ng mga mahahalagang gawain at iba't ibang interes, ay tila laging tahimik. Ginagawa niya ang lahat ng mahusay at mabilis ngunit hindi kailanman nalilito. Hindi mo kailanman makikita ang pagkabalisa at pagkapagod sa kanyang mukha, na nagmamarka sa mga taong hindi kayang hawakan ang alinman sa kanilang oras o trabaho. Inusisa ko ang sikreto ng kanyang halatang madaling kapangyarihan. Ngumiti siya at sumagot, "Nako, hindi naman ito sikreto. Sinisikap ko lang na panatilihin ang aking sarili na naaayon sa Diyos. Iyon lang." Tuwing umaga pagkatapos ng almusal, paliwanag niya, pumupunta kami ng aking asawa sa sala, para sa oras ng katahimikan. Ang isa sa amin ay nagbabasa ng malakas ng ilang inspirational na piraso upang makuha tayo sa mood ng pagninilay-nilay. Ito ay maaaring isang tula o ilang mga talata ng isang libro. Kasunod nito ay tahimik kaming nakaupo, bawat isa ay nagdarasal o nagmumuni-muni ayon sa kanyang sariling kalooban at paraan, pagkatapos ay sama-sama naming pinagtitibay ang pag-iisip na pinupuno tayo ng Diyos ng lakas at tahimik na enerhiya. Ito ay isang tiyak na 15 minutong ritual at hindi natin ito pinalampas. Hindi tayo magkakaisa kung wala ito. Masisira tayo. Bilang resulta palagi kong nararamdaman na mayroon akong higit na lakas kaysa sa kailangan ko at higit na kapangyarihan kaysa sa kinakailangan. Kaya ang sabi ng mahusay na tao na ito na nagpapakita ng madaling kapangyarihan.
May kilala akong bilang ng mga lalaki at babae na nagsasagawa nito, o mga katulad na pamamaraan para mabawasan ang tensyon. Ito ay nagiging isang medyo pangkalahatan at popular na pamamaraan sa kasalukuyan. Isang umaga ng Pebrero, nagmamadali akong bumaba sa mahabang veranda ng isang hotel sa Florida, na may kaunting mail mula sa aking opisina sa New York. Dumating ako sa Florida para sa isang bakasyon sa kalagitnaan ng taglamig, ngunit tila hindi naalis sa nakagawiyang pagharap sa aking mail sa unang gawain sa umaga. Habang nagmamadali akong dumaan, patungo sa trabaho ng ilang oras na may dalang koryo, isang kaibigan mula sa Georgia na nakaupo sa isang rocking chair, at bahagyang nakatakip ang kanyang sombrero sa kanyang mga mata, ay pinigilan ako sa aking ulo at sinabi sa kanyang mabagal at kaaya-ayang Southern drawl, "Bakit ka nagmamadali, Doktor? Hindi yun magagawa dito sa sikat ng araw sa Florida. Pumunta ka rito at iset sa isa sa mga rocking chair na ito at tulungan akong magsanay ng isa sa pinakamagaling sa sining." Nagulat ako, sinabi ko, "Tulungan kang magsanay ng isa sa pinakamagaling sa sining?" "Oo," sagot niya, "isang sining na unti-unting nawawala. Hindi na alam ng maraming tao kung paano gawin ito ngayon." "Well," tanong ko, "pakisabi sa akin kung paano iyon. Hindi kita nakikitang nagsasanay ng anumang sining." "Oh, talaga? Ako ba?" sabi niya. "Praktisado ako sa sining ng pag-upo lang sa ilalim ng araw. Maupo ka rito at hayaang masikatan ng araw ang iyong mukha. Mainit at mabango. Ito'y nagbibigay ng kapayapaan sa iyong kalooban. Naisip mo na ba ang araw?" tanong niya. Hinding-hindi ito nagmamadali, hindi nasasabik, dahan-dahan lang itong gumagana at walang ingay, hindi tumutulak ng anumang buzzer, hindi sumasagot sa anumang mga telepono, hindi tumutunog ng anumang mga kampana, sumisikat lang, at ang araw ay tumutunog. Mas maraming trabaho sa isang bahagi ng isang iglap kaysa sa magagawa mo at ako sa buong buhay. Isipin kung ano ang ginagawa nito. Ito ay nagiging sanhi ng pamumulaklak ng mga bulaklak, pinapanatili ang paglaki ng mga puno, pinainit ang lupa, nagiging sanhi ng paglaki ng mga prutas at gulay at ang mga pananim upang pahinugan, itinaas ang tubig upang ibalik sa lupa, at ito ay nagpapadama sa iyo na mapayapa. Nalaman ko na kapag umupo ako sa araw at hayaan ang araw na sumikat sa akin, ito ay naglalagay ng ilang mga sinag sa akin na nagbibigay sa akin ng enerhiya. Iyon ay kapag naglalaan ako ng oras upang umupo sa araw. "Kaya itapon mo ang mail na iyan sa sulok," sabi niya, "at maupo ka rito kasama ko." Ginawa ko ito, at sa huli, nang pumunta ako sa aking kwarto at kumuha ng aking koryo, natapos ko ito ng walang anumang abala. At may isang magandang bahagi ng araw na natitira para sa mga aktibidad sa bakasyon at para sa higit pa na pag-upo sa araw. Siyempre kilala ko ang maraming tamad na tao na nakaupo sa araw sa buong buhay nila at walang halaga. May pagkakaiba sa pagitan ng pag-upo na nagre-relax, sa nakaupo lang talaga. Ngunit kung uupo ka at magpahinga at mag-isip tungkol sa Diyos, at iayon ang iyong sarili sa Kanya at buksan ang iyong sarili sa daloy ng Kanyang kapangyarihan, kung gayon ang iyong pag-upo ay hindi katamaran, sa katunayan, ito ay tungkol sa pinakamahusay na paraan upang mag-renew ng kapangyarihan. Ito'y naglilikha ng matinding enerhiya, ang uri ng enerhiya na iyong pinapatakbo, hindi ang uri ng enerhiya na nagpapatakbo sa iyo. Ang sikreto ay panatilihing tahimik ang isip, pag-iwas sa lahat ng abalang reaksyon ng pagmamadali, at pagsasanay ng mapayapang pag-iisip. Ang kakanyahan ng sining ay panatilihing pababa ang tempo, upang gampanan ang iyong mga responsibilidad batay sa pinakamabisang pagtitipid ng enerhiya. Maipapayo na magpatibay ng isa o dalawang maisasagawa na mga plano, sa pamamagitan ng paggamit nito na maaari kang maging dalubhasa sa pagsasagawa ng nakaka-relax at madaling kapangyarihan. Isa sa mga pinakamagandang plano ay iminungkahi sa akin ni Captain Eddie Rickenbacker. Isang napakaabala na tao, pinangangasiwaan niya ang kanyang mga responsibilidad sa paraang nagpapahiwatig ng mga reserba ng kapangyarihan. Nakita ko ang isang elemento ng kanyang sekreto nang hindi sinasadya. Nag-film ako ng isang programa para sa telebisyon kasama siya. Natitiyak namin na ang gawain ay magagawa ng mabilis,
na iniiwan siyang malaya na pumunta sa maraming iba pang mga bagay sa kanyang pang-araw-araw na agenda. Gayunpaman, matagal na naantala ang paggawa ng pelikula lampas sa inaasahang oras. Napansin ko, gayunpaman, na ang kapitan ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Hindi siya kinabahan o nabalisa. Hindi siya nagpalakad-lakad, at hindi rin siya nagmamadaling tumawag sa kanyang opisina. Sa halip ay malumanay niyang tinanggap ang sitwasyon. Mayroong ilang lumang rocking chair sa studio, na tila nilayon para gamitin sa isang set maliban sa amin. Umupo siya sa isang rocking chair sa napaka-relax na paraan. Ako ay palaging isang mahusay na tagahanga ni Eddie Rickenbacker at nagkomento ako sa kanyang kawalan ng pag-igting. Alam ko kung gaano ka kabisi, sabi ko, at namamangha ako sa paraan ng pag-upo mo ng tahimik, maayos, at mapayapa. Para sa aking sarili, medyo nabalisa ako dahil pinagsisihan kong kinuha ko ang napakaraming oras ni Captain Rickenbacker. Paano ka nagiging kalmado? Tanong ko. Natatawang sagot niya, nako, pinapractice ko lang yung tinuro mo. Halika, madali lang. Umupo ka dito sa tabi ko. Hinila ko ang isa pang rocking chair at nag-relax ng konti sa sarili ko. Pagkatapos ay sinabi ko, Eddie, alam kong mayroon kang ilang pamamaraan upang matamo ang kahangahangang katahimikan, mangyaring sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Siya ay isang mahinhin na tao, ngunit dahil sa aking pagpupursige ay binigyan niya ako ng isang formula na sinasabi niyang madalas niyang ginagamit. Ginagamit ko na ito sa aking sarili at ito ay napaka-epektibo. Maaaring ilarawan ito bilang mga sumusunod. Una, ibagsak ang iyong katawan. Sanayin ito ng ilang beses sa isang araw. Hayaan ang bawat kalamnan sa katawan. Isipin ang iyong sarili bilang isang jellyfish, na nagiging ganap na maluwag ang iyong katawan. Bumuo ng mental na larawan ng isang malaking tela na sako ng patatas. Pagkatapos ay gupitan sa isip ang bag, na nagpapahintulot sa mga patatas na lumabas. Isipin ang iyong sarili bilang ang bag. Ano ang mas nakaka-relax kumpara sa isang walang laman na tela na sako? Ang pangalawang elemento sa formula ay ang i-drain ang isip. Ilang beses sa bawat araw, alisin sa isip ang lahat ng galit, pagkadismaya, pagkabigo, at inis, ipaagos ang lahat ng ito mula sa isipan. Maliban kung madalas at regular mong pinatuyo ang isipan, ang mga malungkot na kaisipang ito ay maiipon hanggang sa kailanganin ang isang malaking proseso ng pagsabog. Panatilihing walang laman ang isipan sa lahat ng bagay na makakasagabal sa daloy ng nakaka-relax na kapangyarihan. Pangatlo, mag-isip sa espiritual. Ang espiritual na pag-iisip ay nangangahulugan na ibaling ang isip sa mga regular na pagitan sa Diyos. Hindi bababa sa 3 beses sa isang araw, itaas ang iyong mga mata sa mga burol. Pinapanatili ka nitong naaayon sa pagkakaisa ng Diyos. Pinupuno ka nito ng kapayapaan. Ang 3 puntong programang ito ay lubos na nagpahanga sa akin, at ako ay nagsasanay nito sa loob ng ilang buwan. Ito ay isang mahusay na paraan para sa pagpapahinga at pamumuhay batay sa kadalian ng paggawa nito. Mula sa aking kaibigang si Dr. Z. Taylor Berkowitz, ng New York City, marami akong natutunan sa sining ng pagtatrabaho ng relax. Kadalasan kapag nasa pressure, na may opisinang puno ng mga pasyente at mga tawag sa telepono, bigla siyang titigil, sasandal sa kanyang mesa, at kakausapin ang Panginoon sa paraang natural at magalang. Gusto ko yung style ng prayer niya. Sinabi niya sa akin na ito ay tumatakbo tulad nito. Tingnan mo, Panginoon, itinutulak ko ang aking sarili ng husto. Nagiging balisa ako. Narito, pinapayuhan ko ang mga tao na magsanay ng katahimikan, ngayon ay dapat kong isagawa ito. Hipuan mo ako ng iyong kapayapaan sa pagpapagaling, ang aking kalmado, katahimikan, lakas, at pag-usapan ang aking nerbiyos na enerhiya upang matulungan ko ang mga taong ito na lumapit sa akin. Tahimik siyang nakatayo ng 1 minuto o 2. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa Panginoon at nagpatuloy, ngunit madaling kapangyarihan upang gawin ang kanyang gawain. Kadalasan sa paggawa ng mga sakit na tawag tungkol sa lungsod ay nahahanap niya ang kanyang sarili sa isang masikip na trapiko.
Siya ay may isang pinakakagiliw-giliw na paraan ng paggamit ng mga potensyal na nakakainis na mga pagkaantala bilang mga pagkakataon upang makapagpahinga. Pinatay niya ang kanyang makina, humiga siya sa kanyang upuan, ibinalik ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at parang natutulog. Sinabi niya na walang dahilan upang mag-alala kung sakaling makatulog, dahil ang malakas na pagbusina ng mga sasakyan, ang gigising sa kanya kapag ang trapiko ay nagsimulang gumalaw. Ang mga sandaling pangyayari na pagpapahinga sa gitna ng trapiko ay tumatagal lamang ng 1 minuto o 2, ngunit may halaga ang pagpapabawi ng enerhiya. Nakapagtataka kung gaano karaming minuto o mga fraction ng minuto sa araw ang maaari mong gamitin upang magpahinga kung nasaan ka. Kahit na sa ganito kaikli at sandaling oras, malaya kang kumuha ng lakas mula sa Diyos, maaari mong mapanatili ang sapat na pagpapahinga. Hindi haba ng oras ng pagpapahinga ang gumagawa ng lakas, ito ang kalidad ng karanasan. Sinabi sa akin na si Roger Babson, ang sikat na estadistika, ay madalas na pumupunta sa isang walang laman na simbahan at tahimik na nakaupo. Marahil ay nagbabasa siya ng 1 o 2 himno at sa gayon ay nakahanap siya ng kapahingahan at pagbabago. Si Dale Carnegie, sa ilalim ng pag-igting, ay pumunta sa isang simbahan malapit sa kanyang opisina sa New York City, upang gumugol ng 15 minuto sa mapanalangin pagmameditate. Sinabi niya na umalis siya sa kanyang opisina para sa layuning ito kapag sobrang busy. Ito ay nagpapakita ng kontrol sa oras sa halip na kontrolin ito. Ipinapahiwatig din ito ang pagbabantay na baka magkaroon ng tensyon na lampas sa isang makontrol na antas. Nakatagpo ako ng isang kaibigan sa isang tren mula Washington patungong New York isang gabi. Ang taong ito ay miyembro ng Kongreso at ipinaliwanag niya na papunta siya sa kanyang distrito, upang magsalita sa isang pulong ng kanyang mga nasasakupan. Ang partikular na grupo na kanyang haharapin ay masungit sa kanya, aniya, at malamang nasusubukan niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Bagamat kinakatawan nila ang isang minorya sa kanyang distrito, pareho lang ang kanyang haharapin. Sila ay mga mamamayan ng Amerika at ako ang kanilang kinatawan. May karapatan silang makipagkita sa akin kung gusto nila. Mukhang hindi ka masyadong nag-aalala tungkol dito, komento ko. Hindi, sagot niya, kung mag-aalala ako tungkol dito, magagalit ako at hindi ko haharapin ng maayos ang sitwasyon. Mayroon ka bang anumang partikular na paraan para sa paghawak ng ganoong tensyon na sitwasyon? Tanong ko, oo, sagot niya, sila ay magiging isang maingay na grupo. Ngunit mayroon akong sariling paraan upang matugunan ang mga ganoong sitwasyon ng walang tensyon. Huminga ng malalim, magsasalita ng tahimik, magsasalita ng tapat, magiging kaibigan at marunong rumspeto, pipigilan ang init ng ulo, at magtitiwala sa Diyos para ako'y gabayan. May natutunan akong isang importanteng bagay, patuloy ng kongresista, at iyon ay sa anumang sitwasyon, maging relax, manatiling kalmado, magtaglay ng magiliw na asal, magtiwala, at gawin ang iyong makakaya. Gawin mo ito, at magagawa mong maging maayos ang lahat. Wala akong duda sa kakayahan nitong congressman na mamuhay at magtrabaho ng walang tensyon, at higit pa sa matagumpay na makamit ang kanyang mga layunin. Noong gumagawa kami ng ilang konstruksyon, nagtatrabaho sa aking sakahan, sa Pawling, New York, nakita ko ang isang trabahador na umiindayog sa kanyang pagpala. Siya ay nagpapala ng isang tumpok ng buhangin. Napakagandang pagmasdan. Nahubad hanggang baywang, ang kanyang payat at matipunong katawan ay gumana ng may katumpakan at pagkakaugnay. Ang pala ay umaangat at bumabagsak sa perpektong ritmo. Itinutulak niya ang pala sa tumpok, isasandal ang kanyang katawan dito, at ibabaon ito ng malalim sa buhangin. Pagkatapos, sa isang malinaw at libreng pag-indayog ay lumabas ito at ang buhangin ay idineposito ng walang pahinga. Muli, ang pala ay bumalik sa buhangin, muli ang kanyang katawan ay sumandal dito, muli ang pala ay madaling umangat sa isang perpektong arco. Ang isa ay halos may pakiramdam na siya ay kumakanta sa ritmo sa galaw ng manggagawang ito. Totoo na ang lalaki ay kumakanta habang nagtatrabaho, hindi na ako nagulat nang sabihin sa akin ng foreman na siya ay itinuturing na isa sa kanyang pinakamahusay na manggagawa.
Binanggit din siya ng foreman bilang mabait, masayahin, at magiliw na tao bilang kasama. Narito ang isang nakaka-relax na tao na namuhay ng may masayang kapangyarihan. Master ng sining na madali itong ginagawa. Ang pagpapahinga ay resulta ng muling paglikha, at ang proseso ng paglilibang ay dapat na tuloy-tuloy. Ang tao ay nilalayong ikabit sa isang patuloy na daloy ng puwersa na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng individual at pabalik sa Diyos para sa pagbabago. Kapag ang isang tao ay namumuhay na naaayon sa patuloy na muling paglikha ng prosesong ito, natututo siya ng kailangan na kalidad upang makapagpahinga at magtrabaho batay sa pagpapadali sa paggawa nito. Ngayon, kung paano makabisado ang kasanayang ito. Narito ang 10 mga panuntunan para sa pagkuha ng mahirap na paraan sa labas ng iyong trabaho. Subukan ang mga napatunayang pamamaraan na ito para sa madaling pagtatrabaho ng husto. Tutulungan ka nilang mag-relax at magkaroon ng madaling kapangyarihan. 1. Huwag isipin na ikaw si Atlas, na pasan ang mundo sa iyong mga balikat. Huwag pilitin ng husto. Huwag mo masyadong seryosohin. 2. Magpasya na gusto mo ang iyong ginagawa. Pagkatapos ito ay magiging isang kasiyahan, hindi nakakapagod. Marahil ay hindi mo kailangang baguhin ang iyong trabaho. Baguhin ang iyong sarili at ang iyong trabaho ay magbabago. 3. Planuhin ang iyong trabaho, gawin ang iyong plano. Ang kakulangan ng sistema ay nagdudulot ng pakiramdam na paglubog. 4. Huwag subukang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Kaya nga ang oras ay hinati sa bawat bahagi. Sundin ang matalinong payo mula sa Biblia, ito ang isang bagay na ginagawa ko. 5. Magkaroon ng tamang mentalidad, tandaan na ang kadalian, o kahirapan sa iyong trabaho ay nakasalalay sa iyong iniisip tungkol dito. Isipin mong mahirap at ito ay magiging mahirap. Isipin mong madali at ito ay magiging madali. 6. Maging mahusay sa iyong trabaho. Ang kaalaman ay kapangyarihan, sa iyong trabaho. Palaging mas madaling gawin ang isang bagay ng tama. 7. Ugaliin na maging relax. Laging gawin ito ng madali. Huwag pilitin o hilahin. Gawin ito ng may kaginhawaan. 8. Disiplinahin ang sarili na huwag ipagpaliban hanggang bukas ang magagawa mo ngayon. Ang akumulasyon ng mga hindi nagagawang trabaho ay nagpapahirap sa iyong trabaho. Panatilihin ang iyong trabaho sa schedule. 9. Manalangin tungkol sa iyong trabaho. Makakakuha ka ng nakaka-relax na kahusayan sa paggawa nito. 10. Tanggapin ang hindi nakikitang kasama. Nakakagulat ang bigat na aalisin niya sa iyo. Nasa tahanan ng Diyos, sa mga opisina, pabrika, tindahan, kusina, tulad ng sa mga simbahan. Mas alam niya ang iyong trabaho kaysa sa iyo. Sa kanyang tulong ay gagawing madali ang iyong trabaho. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,